Hello mga kakwento, kumusta po ang lahat? Hindi sayang na nandito ka ngayon sapagkat napakaganda nitong kwento ng kakwento nating si Becca. At bago natin simulan, paki-follow muna ang ating Facebook page upang sa ganoon ay maging updated ka sa mga paparating na kwento. Narito na, simulan na natin ang pagbabasa ng kwento ng kakwento nating si Rebecca, hatid ng KNBK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, alam niyo ba, noong March 2023 ay naglibing ako ng isang tao na hindi ko kaano-ano. Noong araw ng libing niya, gusto kong i-play yung nirecord kong interview ko sa kanya sa cellphone ko, kaso mahaba yon at kay lapit lang ng sementeryo mula sa bahay niya. Baka wala pa sa kalagitnaan, nasa sementeryo na kami. Ikukod ko na lang ang isang bahagi ng kanyang kwento bago siya nawala. Ito yun. Wala akong hinanakit sa kanila. Gusto ko lang sanang malaman kung ano na ang kalagayan nila, kung maayos ba sila, kung masaya ba sila. Alam mo, Becca, mahalaga sa akin kung masaya sila. Iyon ang pinakamahalaga. Sana masaya sila. Gusto kong sabihin na handa na akong mawala sa mundo pero nalulungkot ako dahil hindi ko man lang sila nakita. Hindi nila kailangang humingi ng tawad sa akin kasi nauunawaan ko sila. Kung sa tingin nila ay nagkasala sila sa akin, matagal ko na silang napatawad. Basta tiyakin lang nila na mas magandang buhay ang napuntahan nila kaysa sa buhay na kaya kong ibigay sa kanila. Siya si Lolo Yani. Hindi ko siya kaano-ano pero by far siya ang nag-iisang taong masasabi kong kahit kailan ay hinding-hindi mawawala sa puso at isipan ko. Hindi ko siya kaano-ano pero ang naging lugar niya sa puso at buhay ko ang pinaka-espesyal sa lahat. At mula sa napakarami kong natutunan sa kanya ay yung pagiging masaya ang pinakamahalaga. Ako naman po si Becca at buong puso kong inihahandog sa inyo itong kwento ng buhay ko. Isa akong OFW dito sa Malaysia at hindi ako masyadong sinuwerte sa amo ko. Hindi naman sila masama kaso dahil hindi nagtatrabaho ang aking among babae at 3 pa ang kanilang anak ay talagang tulog na lang sa gabi ang halos pahinga ko. Dahilan upang ang pagsulat nitong kwento ko ay pasundot-sundot lang talaga. Madalas nga nakakatulugan ko ang pagtatype dito sa cellphone ko. Magigising ako sa umaga, naka-open pa ang Word app ko na nakatulugan ko nga. Yung mga unang bahagi ng buhay ko ay pasadahan na lang natin kasi hindi naman na bago ang mga yon sa pandinig ng nakararami, lalo na ang 7 beses na pagkasawi ko sa pag-ibig na siyang dahilan kung bakit nawalan na ako ng ganang magmahal at magtiwala noon sa mga lalaki. 7 sila. Pangalanan na lang natin sila. Una at pangalawa ay high school boyfriends at hindi nagtagal. Sila sina Edwin at Gary. Si Edwin ay parang dream come true dahil childhood crush ko siya pero hindi niya alam. Naging kami pero hindi man lang inabot ng 1 buwan dahil agad siyang nakatagpo ng masigit sa akin. Doon daw siya mas masaya. 2 din nung college, sina Jason at Rick Mar. Si Rick Mar ang kauna-unahang lalaking napagbigyan ko ng aking pagkababae dahil lubos akong nagtiwala sa kanya. At dahil nakuha niya na ako, pinaniwalaan kong tutuluyan niya ako at ipaglalaban.
Ibinigay ko rin ang 100% kong tiwala, pagmamahal at pagkikare, pero nung magtagal, binaliwala niya ako hanggang sa ramdam kong naaabuso na ang tiwala at kabaitan ko sa kanya, kaya ako na ang nakipagkalas at hindi niya ako hinabol o ipinaglaban. Tinawagan ko siya makaraan ng 2 linggong wala kaming communication. Diretsa ang aking tanong sa kanya, "Talaga bang ayaw mo na?" Ang sagot niya, "Oo, ayoko na. Hindi na kasi ako masaya." Isa sa pinakamasakit na relasyon ko si Rickmar, Kuya Bono. Hindi ko iyon makakalimutan kahit kailan dahil sa dami ng aral na iniwan sa akin. Pati nga pag-aaral ko noon ay naapektuhan. Nawalan kasi ako ng gana sa lahat ng bagay, tuloy ay nahinto ako. Kasabay din ang kabiguan ko kay Rickmar ang muling pag-aasawa ni Mama ng taga Nueva Ecija. Nagdamdam kaming magkakapatid noon, lalo na ako bilang bunso, pero kalaunan ay natanggap ko din at nagpunta pa nga ako sa Nueva Ecija noon. Saglit na tumira sa bahay ng stepfather ko at doon ay nakilala ko ang pang-5 lalaking nanakit lang sa damdamin ko, si Joffrey. Laktawan na rin natin ang tungkol kay Joffrey dahil nagpapaalala lang ito ng katangahan ko. Porke gwapo, go, sa huli, bigo. Pang-anim na lalaki ay si Marco na nakilala ko naman sa Mindoro nung pakiusapan ako ng panganay kong kapatid na si Ate Belly na mag-alaga ng maliit niyang anak ko pang matutukan niya ang kanyang negosyo. Si Marco ay pinsang buo ni Kuya Lloyd na bayaw ko, kaya naman tiwala ako noon na hindi ako lolokohin at paaasahin ni Marco. Isa pa ay mabait siya. Magalang at kinagigiliwan ng kanyang buong angkan dahil siya ay magalang, hindi lang sa mga matatanda kundi maging sa mga bata. Kaya lang ay nag-abroad kasi si Marco sa Dubai at doon niya nakilala ang isang babaeng hindi niya naiwasang kahulugan ng loob. Bigla na lang tumamlay ang palitan namin ng mensahe sa Messenger hanggang sa nagtapat siyang mayroon na siyang ibang mahal. Humingi siya ng tawad sa ginawa niya, sa totoo lang kakwento na unawaan ko siya. Ganon kasi kapag mabait ang isang tao, madaling unawain, pero dahil nga sa pang-anim na kabiguan ko na yon sa pag-ibig, naisipan kong aralin kung anong mali sa akin, kung anong kulang. Ikinumpara ko rin ang sarili ko noon sa iba, lalo na kay Stella na pinsan ni Marco sa mother side. Makabagong babae si Stella. Hindi siya kagandahan pero modernang manamit at malaki ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Naging ka-close ko siya at gumaya ako sa style niya. Yun pala, may lihim siyang damdamin para sa bayaw kong si Kuya Lloyd, at dahil irresistible ang karisma ni Stella, pinatulad siya ng bayaw ko. Nagkagulo, nasira ang friendship namin ni Stella. Nagalit sa akin ang Ate Belly ko at ako'y pinauwi sa amin sa Bulacan. Mulat sa pool, Kuya Bono, ay nakikitira lang kami kay Mami Oling, panganay na kapatid ni Papa. Hindi ko nakitang buhay si Papa. Mayroon siyang malaking litratong nakakwadro sa dingding. Nakasuot siya ng uniforme ng AFP. Ayon kay Mami Oling, namatay na bayani ang aming ama noong ako'y 9 months old pa lang. Dalawa lang ang anak ni na Mami Oling at Daddy Fred, at nung bata pa ako'y malalaki na sila. OFW sa Saudi si Daddy Fred, kaya sa totoo lang, kahit lumaki akong ulila sa ama, ay hindi ko naranasan ng matinding kahirapan dahil mapagmalasakit naman si Mami Oling. Hindi siya mabait per se. Sa totoo lang, bungangera siya kapag may nakita siyang mali, pero hindi siya mahilig magparusa.
Kaya nga, Mami ang tawag namin sa kanya, kaming tatlong magkakapatid dahil masasabing mas naging ina siya sa amin kaysa sa aming tunay na ina. Nagtatrabaho kasi si Mama noon sa Maynila at madalang siyang umuwi. Nagpapadala na lang siya ng pera kay Mami Oleng para share namin sa mga gustusin. At noon ngang mabigo ako sa pang-anim na pagkakataon kay Marco na taga Mindoro, umuwi ako kay Mami Oleng sa Bulacan pero that time ay iba na ang atmosphere sa kanilang tahanan. Hindi na okay. Doon na rin kasi nakatira ang anak niya si Ate Mabel na noon ay nakikipaglaban sa hamon ng buhay dahil sa kanyang asawang may kabit. Masungit na si Ate Mabel, mapanumbat, laging galit pero dahil wala akong ibang mapupuntahan ay nagtiis ako saglit. Hanggang sa makilala ko na si Manolo, ang pang-pitong manloloko. That time kakwento ay 25 na ako at gusto ko na rin talagang lumagay sa tahimik. Wala pa daw pera si Manolo kaya ang sabi mag-live-in muna kami sa kanila sa Cavite. Pumayag ako pero hindi ko sukot akalain na sa kanya ko mararanasan ng pinaka masasakit at pinaka masalimuot na karanasan sa pakikipagrelasyon. Binago din ako ng mga karanasan ko kay Manolo. Iminulat ako ng mga masasaklap na pangyayari na sa mundong ito, talo ang madaling magtiwala, kawawa ang mga mahihina. Nakilala ko lang sa Facebook si Manolo. May itsura siya at seryosong tao. Nung time na yon ay medyo nadala na ako sa mga matatamis na salita ng mga lalaki kaya noong manligaw sa messenger si Manolo ay binibiro-biro ko lang siya. Pero prinangka niya ako na hindi siya natutuwa sa mga panjajamming ko. Seryosong asawa daw ang hanap niya at hindi joker na babae. Nagtatrabaho si Manolo sa kontraktor ng plumbing and electrical services. That time ay may kontrata sila sa Lancaster's General Trias pero ang pamilya niya ay taga Bacoor. Inuwi naman niya ako minsan sa bahay nila nung kami na. Ipinakilala niya ako sa kanyang pamilya at natuwa ako dahil sinabi sa akin ni Manolo na hindi kami titira sa bahay ng parents niya kundi uupa kami ng bahay sa General Trias. Ipinakilala ko din si Manolo kay Mami Oleng at nakuha ko din ang blessing niya sa pagli-live-in namin ni Manolo kasi naunawaan ni Mami Oleng na hindi na ako komportable sa bahay niya dahil sa anak niyang si Ate Mabel na malaki ang galit sa mundo. Ang sabi lang sa akin ni Mami Oleng noon, hindi sa wala akong tiwala dyan kay Manolo Becca pero huwag masyadong mataas ang expectation mo sa kanya. Swertihan lang ang pakikipag-live-in. Pero ang gusto kong gawin mo ay asahan mo na ang worst na pwedeng mangyari kapag naging taliwas sa inaasahan mo ang mga pangyayari. Maging handa ka sa anumang pagsubok. At kapag nagkasubukan, hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang iligtas ang sarili mo. Years and 3 months naman kami nagsama ni Manolo. Pareho namin gusto ang huwag munang magkaanak kahit noong bago pa lang kaming magsama. Pero nung magtagal, naririnig ko na sa kanya ang salitang, hindi ka pa talaga pwede maging ina. Napakatanga mo. Ngayon ko lang talaga kayang aminin kakwento na noon ay talagang mahina ang sentido komon ko. Common sense. Kaya siguro napansin nyo wala pa akong nababanggit na trabaho o naging trabaho ko. Ang totoo marami akong in-applyan pero bumabagsak ako sa exam at interview. Minsan pasado sa exam, bagsak sa interview.
Maging sa mga trabahong bahay ay hindi rin ako magaling, lalo na sa pagluluto at pag-aayos ng bahay. Noong elementary ako, buhay pa si Lola Ilang. Madalas siyang sabihin na dapat matuto ako sa mga gawain dahil wala si Mama sa piling ko. Kalimutan ko daw na bunso ako dahil nakikitira lang kami sa tita naming si Mami Oling. Kaso si Mami Oling naman, ang ugali niya, siya ang gawa ng gawa dahil ayaw niya ng basta-basta gawa lang. Siya pa rin ang gagawa habang nagbubunga nga. Sa madaling salita ay hindi ako napuwersang matuto sa mga gawain at isa pa, hindi ko talaga hilig. Pero promise nung bago pa lang kami magsama ni Manolo, isinumpa ko na sa sarili ko na sisikapin kong gampanang mabuti ang tungkulin ko bilang may bahay niya. Kaya lang nung unang taon namin sa unang kwartong inupahan namin ay may kapitbahay kaming nagtitinda ng lutong ulam. Sabi ni Manolo, mas makakatipid kami kung bibili na lang kami ng ulam at kanin na lang ang lulutuin. Marunong naman akong magsaing sa rice cooker. Breakfast naman, prito-prito lang ng itlog at mga frozen products na hindi naman na kailangang timplahan. Si Manolo hindi umuwi ng tanghali. May nagtitinda daw ng lunch sa trabaho nila. Kapag wala siya, nagluluto ako ng ulam. Try para matuto. Pangalawang taon ng pagsasama namin ni Manolo, nagtaka ako dahil bigla siyang nagdesisyon na lumipat kami sa isang barangay ng katabing bayan ng Amadeo. Mas magandang bahay na nilipatan namin. Maliit na bahay na may isang kwarto lang, pinturado, may tiles. Ngunit ito ay nasa isang barangay na probinsya ang dating, mas tahimik, mas maraming puno sa paligid kumpara sa pinanggalingan namin sa General Trias. Nalungkot lang ako dahil nagkaroon na ako ng mga kaibigan sa General Trias at panibagong pakikibagay na naman ang gagawin ko sa mga bagong kapitbahay. Pero nung time na yon kakwento ay nakilala ko si Lolo Yani. Yun yatang dating tumira sa bahay ay manginginom kaya't napakaraming bote ng Hinebra sa lukod ng bahay. Ang dami ring plastic bottles na nakatambak sa loob ng sirang washing machine. Lahat yon mga bote pati ang sirang washing machine ay inilabas ko sa gate. At isang araw ay may bumatingting sa gate. Nilabas ko at isang matandang lalaking may magandang ngiti ang nakita ko. Mayroon siyang bisikletang may sidecar. Magandang umaga, ma'am. Ang mga ito ba'y itatapon nyo na? Nakangiting tanong niya sabay turo sa mga basurang inilabas ko. Ay opo, kunin nyo na po yung mapapakinabangan nyo. Nakangiting sagot ko naman. Salamat, ma'am. Sagot niya at saka dumukwang upang pulutin ang mga bote pero muntikan siyang mapasubsob. Agad siyang humawak sa ibabaw ng washing machine at alam kong hindi siya okay pero tinanong ko pa rin ng, okay lang po ba kayo? Umuuga ng marahan ang ulo niya na tila umiikot siguro ang paningin. Noon ay nilapitan ko at hinawakan pa. Nahilo lang siguro ako dahil sa init. Mahinang sagot niya. Ay halika po muna sa loob. Magpalilim ka at uminom po kayong malamig na tubig. Pinakain ko na rin noon si Lolo Yani. Bayani ang kanyang pangalan. Palayaw lang niya ang Yani. Yung niluto ko noon ay para lang talaga sa akin kasi nag-aaral nga akong magluto. Wala nga kasing karinderya sa lugar na yon. Ginisang patola na may karne at miswa ang niluto ko noon at tinanong ko si Lolo Yani kung anong masasabi niya sa luto ko. Kahit walang karne ito, kung meron sanang hibi, okay na. Hindi ko alam yung hibi kaya tinanong ko pa. Katawan daw ng maliliit na hipon na pinatuyo sa araw. Hindi gaanong masarap, ma'am, pero kung ikaw lang naman kamo ang kakain at masaya ka namang naluto mo ito, okay na. Ang mahalaga, masaya ang puso mo sa ginagawa mo. Salamat po, naging honest kayo.
Actually po, nagpa-practice talaga ako magluto para sa partner ko. Ah, ganun ba? Nako kailangan mo pa ng maraming practice ma'am dahil eka nga nila, the way to a man's heart is through his stomach. Hindi ko namamalayan noon kakwento na nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kay Lolo Yani. Wala akong kinagis ng lolo kakwento. Bunso kasi ako at bunso rin ng mama at papa ko. Wala na mga lolo ko nung magkamuwang ako. High school graduate lang daw si Lolo Yani pero marunong siya mag-English. Masarap siyang kakwentuhan kaya't naisip kong sa muli naming pagkukwentuhan ay ere-record ko ng palihim ang aming pag-uusap. I-interviewin ko siyang hindi niya namamalayan. Noong araw na yun na una kong makilala si Lolo Yani, matapos ang aming mahabang kwentuhan ay nagpaalam na siya. Inihatid ko siya sa labas noon dahil gusto kong tiyakin na okay na talaga siya. Alam mo kakwento, hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Mukha siyang Hapon na kapag ngumiti ay liliit ang mata. Naisip ko nga, siguro pogi siya noong kabataan niya. Sinabi ko noon sa kanya na kapag nagawi ulit siya sa aming lugar, kahit wala akong maibibigay na bote sa kanya ay kumatok siya at titikman ulit niya ang luto ko. Ituring niyo akong bagong kaibigan niyo lolo ha? Sabi ko pa noon sa kanya, sabay tapik sa balikat niya. Masaya ako Becca dahil may nakilala kong kagaya mo. It's pleasure to be your new friend. Eka pa. Samantala, habang nagtatagal kami sa lugar na yon ay unti-unting naging malinaw sa akin kung bakit kami lumipat dahil nalaman kong may babae pala si Manolo doon sa dati naming lugar sa General Trias. Si Merlisa na dating pokpok pero nagbago na daw. Nagpunta kasi ako sa lugar kung saan kami dati umupa at nagtanong-tanong ako sa ilang naging kaklose ko doon. At dalawa sa kanilang nagsabing nagpupunta nga si Manolo sa bahay ni Merlisa. Kinumpronta ko si Manolo, nag-deny siya. Nag-away kami at noon sa kauna-unahang pagkakataon ay napagbuhatan niya ako ng kamay. Nasyak ako kaya lumaban ako pero lalo lang akong nasaktan. Iniwan din niya ako nung gabing yon pero pagbalik niya kinabukasan ay nag-sorry siya. Tinanggap ko naman ang sorry niya dahil nung gabing nag-iisa ako ay nakapag-isip-isip ako. Galing lang kasi sa mga chismosa kung kakilala ang impormasyong alam ko at baka tama nga si Manolo na dapat siya ang paniwalaan ko, hindi ang ibang tao. Kaya lang nagpaulit-ulit pa mga pangyayaring masyado ng halatang may iba si Manolo. Like, napapadalas na ang pag-o-overtime ko niya pero darating na mabango. Tubero sa construction uuwing mabango. At marami pang mga instances na pinagmumukha niya na akong tanga. Mag-aaway kami, pisikalan, sakitan. Alam mo kakwento, wala na akong takot noon. Na-immune na ako sa mga sampal at suntok ni Manolo. Masaya na ako kung masampal ko din siya o makalmot sa mukha. Yung ibang babae, minsan lang masaktan ng asawa o partner, takot na. Hindi na ulit manggagalit para hindi na masaktan. Ako hindi. Na-immune ako. Naghahanap pa nga ako noon ng mas masakit mas malala. Kahit saksakin niya ako sabi ko noon sige lang. Kahit patayin niya ako okay lang. Basta sabi ko hindi ako uuwing buntis sa tita ko dahil lalo lang akong lalaitin ng pinsan ko at mga kamag-anak namin. Nakunan ako mula sa isang sakitan namin ni Manolo.
Dinala niya ako sa ospital pero sa halip na mag-alala siya para sa akin ay minumura pa rin ako. Kahit sa ospital, hindi ko siya makitaan ng malasakit. Sinisisi pa ako na paggastos daw siya ng di oras. Kung malakas lang ako ng kakwento, tiyak nagbuno ulit kami sa ospital. 3 araw, 4 na gabi ako sa ospital. Pag-uwi namin, pareho kaming tahimik. Umalis siyang walang imik, ako'y nahiga lang maghapon. Dumating siya gabi na, may dala na siyang pagkain. Habang kumakain kami, nagsorry siya. Ang sabi pa niya, "Siguro, naalala mo nung nanliligaw pa lang ako kung paano kita sinuyo para magkaroon ka ng tiwala sa akin. Nagtiwala ka nga, minahal ako, pero ganito lang pala ang buhay na ibibigay ko sa'yo." "Bek, sorry. Hindi na ako nakapag-isip ng tama kapag galit ako kaya nasasaktan kita. Patawarin mo sana ako at kung pwede, bumalik na lang tayo sa dati, gaya nung una." Sa totoo lang naantig ako nung gabing yon. Nakita ko sa mga mata ni Manolo ang sincerity niya kaya't ang sabi ko, "Sorry din kung masyado akong matapang at pinapatulan pa kita. Sige, subukan nating bumalik sa dati." Pero alam niyo ba mga kakwento kung ano yung pagbabalik sa dati na tinutukoy ni Manolo? Yung dati na hindi pa kami magkakilala. Yung dati na wala pa ako sa buhay niya, wala siya sa buhay ko. Nasa body clock ko ang gumising ng alas 4 ng madaling araw para umihi. Wala siya sa tabi ko noong madaling araw na yon. Sa ibabaw ng unan niya may pera at palara ng sigarilyo na may sulat o note na ganito, "Bumalik tayo sa dati nung hindi pa natin kilala ang isa't isa." ₱5,000 ang iniwan ni Manolo. Sumagi sa isip ko na puntahan siya sa bahay nila sa Bacoor pero naisip ko din baka wala siya doon or kung nandun man siya ay baka hindi na nga niya ako kilala. Kasi nga sabi niya, bumalik kami sa dati nung hindi pa namin kilala ang isa't isa. Wala akong choice noon kundi ang bumalik na lang sa amin sa Giginto, Bulacan kay Mami Oling. Alam kong hindi ako magiging masaya doon dahil kay Ate Mabel pero wala talaga akong choice. Nagtungo ako sa bahay ni Sir Lito, ang may-ari ng bahay na inuupahan namin. Nagpaalam na ako. Mabait si Sir Lito, tunay siyang makadiyos. Nag-donate nga siya ng lupa para pagtayuan ng kapilya ng Jehovah's Witness malapit lang din sa bahay niya. Siya pa ang nagtanong sa akin kung makukuha o maiuwi ko daw ba lahat ng gamit namin. Ang sabi ko hindi, lalo na yung mga malalaki. Ang sabi niya, kwentahin ko daw kung magkano ang halaga ng mga gamit na hindi ko kayang dalhin at bawasan ko na lang ng 50% na depreciation value. Yung total ay ibabawas sa renta at kung sobra, babayaran pa raw niya ako ng cash basta iwanan ko na lang mga gamit na yun sa bahay niya upang may magamit ang pinsan niyang nagbabalak magpunta ng Cavite mula sa Sarangani. Ang mga bagong gamit na binili namin ni Manolo nung bagong lipat kami ay yung kama na bakal pati foam, gasol, kalan na 2-burner, 2 Durabox, monoblock chairs and tables na pangkusina at pangsalas, mga timba at batya. Yung mga kasangkapan sa kusina, nagawa kong ilagay sa 2 malalaking karton at ang mga yon ang balak kong iuwi sa Bulacan. Pagkatapos kong maglinis, marami din akong basurang nailabas. Noon ko naalala si Lolo Yani at nagdasal akong sana mapadaan siya para makapagpaalaman man lang kami. Dumating kagad si Sir Lito matapos ko siyang i-text upang makita niya ang nilinis ko ng bahay at mga gamit na hindi ko kayang iuwi. Sa totoo lang kakwento, nakadama ako ng panghihinayang noon sa naging relasyon namin ni Manolo kasi
Parang noong sandaling yun ko lang napagtanto kung gaano din niya ginustong magsimula kami ng buhay na magkasama. Yung nakwenta ko kasi mga gamit na hindi ko kayang dalhin ay umabot sa 18,200 pesos. Lahat yon ay sabayang binili namin ni Manolo. Sabi ni Sir Lito, bawasan ng 50% na depreciation value kaya naging 9,100. Iniles ko na yung upa na 3,000 pesos kaya dapat sana ay 6,100 na lang iabot niya sa akin pero 9,100 pa rin ang ibinigay niya at ang sinabi ng pamangkin ko yung nakausap niyo nung lumipat kayo dito na nung unang araw niyo pala dito ay nagpunta si Manolo sa kanya at nagbigay ng pang 1 month deposit. Ako kasi Becca ay hindi naniningal ng deposit. 1 month advance lang okay na. Kaya wala na akong kakaltasan dito sa 9,100 mo. Noong tanggapin ko ang pera kay Sir Lito ay nakita kong bumukas ang gate at kaagad sumilay ang ngiti sa labi ko nung makita ko si Lolo Yani. Natuwa pa ako lalo dahil magkaibigan din pala sila ni Sir Lito. Saglit pa kami nagkakwentuhang tatlo pero nung tumawag ang elder ni Sir Lito sa kanilang kapilya ay magalang siya nagpaalam sa amin. Noon ko na nakita ang lungkot sa mukha ni Lolo Yani. Ito na pala ang huli nating pagkikita, Becca. Sabi niya. Susunduin ka ba ng pamilya mo dito? Tanong pa. Hindi po, Lo. Hindi naman nila alam ang mga nangyayari sa buhay ko at sa totoo lang, kung may choice lang ako na hindi umuwi sa tita ko, hindi talaga ako uuwi dahil masungit sa akin ang anak niya. Ay, ganun ba? Kung gusto mo at kung kaya mong pagtiisan ng bahay ko malapit sa sementeryo, edi sa akin ka na lang tumira. Sa sementeryo ka nakatira, Lolo Yani? Hindi. Ikaw talaga ang sabi ko malapit sa sementeryo. Nakikita ba yung sementeryo kapag nasa loob ka ng bahay mo? Hindi Hindi mo nga mapapansing sementeryo pala yun kapag bago ka lang doon dahil mga mausoleo yung nasa tabi ng kalsada. Mong mga bahay ding magaganda. Maliit lang ang bahay ko, Becca, pero maayos naman at kung gusto mo talaga, sa akin ka muna tumira hanggang makapagdesisyon ka na kung anong gagawin mo sa buhay mo ngayong iniwan ka na pala ni Manolo. Ano anak, gusto mo ba? Nakakatuwa ang araw na yun kakwento na sumakay ako sa sidecar ng bisikleta ni Lolo Yani. Sakay ko din ang mga gamit ko, 2 bag na malalaki at 2 karton na puno ng mga kasangkapan ko sa pagluluto. 5 beses nga lang kaming nag-stop over dahil malayo din ang Amadeo sa General Trias. Nandun yung ipagpilitan kung ako naman ang magdadrive, siya naman ang sasakay, palitan kami. Nung madaan kami sa Jollibee sa Governor's Drive, pinilit kong kumain kami. Napakasaya naming kumakain nang bigla na lang mag-emote si Lolo Yani nung maalala niya ang nag-iisang anak niya. Buwan-buwan noon, Becca, tuwing unang linggo, obligadong ikain ko sa Jollibee si Byron dahil kung hindi, 1 linggo akong hindi kakausapin. Lolo, happy lang tayo today ha. Kaya ang tawag dito sa kinakain nating manok chicken joy dahil dapat joyful tayo habang kumakain. At ito namang spaghetti, ang tawag nila dito, Jolly Spaghetti. Huwag kang sadlo. Hindi totoo yan, Becca. Kasi isipin mo ha, bakit tinawag na chicken joy ito? Yung mga manok bang kinatay ay naging joyful? Napangiti ako sa ganitong joke ni Lolo Yani pero ang totoo, nalungkot talaga ako sa idea na sobra niyang namimiss ang anak at asawa niya. Noon pa niya naikwento sa akin ang tungkol sa pamilya niya. Actually, pangalawang asawa niya ang nanay ni Byron na si Nanay Ronelia. Nanay lang talaga ang tawag ko sa kanya kasi 19 years ang tanda ni Lolo Yani sa kanya. Unang asawa ni Lolo Yani ay nakasama daw niya ng 20 taon pero hindi sila nagkaanak dahil may diferensya ang babae at ito pa ang humiwalay kay Lolo Yani upang mag-asawa daw ng iba at magkaanak si Lolo Yani.
Nakatatlong babae din daw si Lolo Yani bago niya nakilala si Nanay Ronelia. Yung pangalawang babae bago si Nanay Ronelia ay naanakan din ni Lolo Yani pero iniwan daw siya at sumama sa ibang lalaki. 25 lang daw si Nanay Ronelia nung magsama sila ni Lolo Yani at siya noon ay 44 years old na. Kay Nanay Ronelia siya nagtagal ng 23 years. Nagkaanak sila ng isa, si Byron nga. Ginawa daw lahat ni Lolo Yani ang makakaya niya para sa kanya mag-ina. Pinagtapos niya sa college si Byron ngunit kagagraduate lang daw ay nag-asawa na ng mayaman dahil nabuntis daw niya ito. Ikinasal daw si Byron pero si Nanay Ronelia lang ang nagpunta dahil sinadyang hindi pa alam kay Lolo Yani ang kasal ni Byron. Matapos ng kasal, umalis daw si Byron na ang paalam ay magtatrabaho sa Maynila. Subalit mula daw noon ay hindi na ulit nagpakita sa kanyang ama. After 2 weeks daw, nagpaalam naman si Nanay Ronelia na magbabakasyon sa kanila sa Davao del Norte pero hindi na rin bumalik. Nag-ipon daw si Lolo Yani ng pera para makauwi din ng Davao del Norte. Pareho silang taga roon ni Nanay Ronelia. Taga Panabo si Lolo Yani, taga Carmen naman si Nanay Ronelia pero wala daw doon si Nanay Ronelia at napakatagal na raw hindi naligaw sa kanila. Marami na raw pumanaw sa kanyang pamilya subalit hindi na isipang umuwi. Nanatili daw si Lolo Yani sa Panabo, naghanap buhay upang makaipon ulit ng pamasahe pa uwi ng Cavite dahil baka bumalik na ang asawa at anak niya sa bahay nila pero ayon daw sa mga kapitbahay ay ni isang tao walang kumatok sa bahay niya. Ilang buwan pa ang dumaan mula sa isang kaibigan ni Byron ay nalaman ni Lolo na nasa Australia na ang kanyang mag-ina, kapiling ang asawa ni Byron. Naghintay daw si Lolo Yani na umuwi o sulatan man lang siya ng kanyang mag-ina ngunit talagang pinabayaan at tila kinalimutan na siya. Ang tanong ko noon sa kanya, bakit naman nila ginawa yun, Lo? Marahil sa itsura ko, estado ko sa buhay na ako'y nangangalakal lang. Mukha din akong basura kagaya ng araw-araw kong daladala. Parang ngumiti lang si Lolo noon ay biniro ko siya ng, mag-asawa ka na lang ulit, Lo. Tumawa siya pero hindi ko sukat akalain na maiisahan niya ako nung bigla siyang sumeryoso ulit at nagkwento. Actually, Becca, may nililigawan ako Madungis nga lang lagi at babaeng kalye, tumakas yata sa mental. Ang sabi ko sa kanya, liligawan ko siya at magsama kaming para mag-asawa. Seryoso, Lolo? Baliw niligawan mo? Ang sagot sa akin, Becca, ay, ang tanda-tanda mo na. Bakit ako makikipag-asawa sa'yo? Ano akala mo sa akin, baliw? Hindi ko inisip na joke yun pero tumawa siya kaya tumawa na rin ako. Maliit nga ang bahay ni Lolo Yani at naipit ito sa dalawang malalaking bahay. Nabili lang daw niya noon ang kapirasong lote na may sukat na 7 by 8 meters. Nakasagad ang kaliwang dingding sa pader ng malaking bahay at may kapirasong dadaanan sa kanan at sa likod. Mayroon itong dalawang maliliit na kwarto. Yung isa ay nasa tabi ng maliit na salas at yung isa naman ay nasa likod, katabi ng maliit na banyo at kusina. Pangangalakal ang hanap buhay ni Lolo Yani pero ni isang basura kakwento ay wala akong nakita sa loob ng bahay at bakuran niya. Noong sandaling mapasok ako sa maliit na bahay ni Lolo Yani kakwento ay itinanim ko sa puso at isipan ko na ako ay magiging kapamilya ng matanda. Magsisilbi akong anak o apo sa kanya at gagawin ko ang lahat upang hindi ako maging pasanin sa kanya. Hindi ako maswerte sa trabaho pero nakapagtatakang natanggap ako bilang sales clerk sa tindahan ng Solane Gas.
Kasama ko noon ang single mom na si Mimi na siyang nanghawa sa akin para maglande sa social media para makahanap ng jowa. Bilib ako kay Mimi kakwento. Yung totoong siya ay kaya niyang baguhin in a split of second kapag may ka-video call na siya. Pati boses niya kaya niyang pakyutin pero depende rin sa kausap niya. Sumubok din ako sa mga nirekomenda ni Mimi sa akin kahit na sa sulok ng puso ko noon kakwento ay sana magbago ang isip at puso ni Manolo. Tawagan ako bigla at ayaing totoong magsimula ulit kami. Although that time kakwento alam kong okay na ako na wala akong love life kasi masaya ako. Masaya ang buhay ko na para kasing bago. Masaya akong kasama si Lolo Yani sa bahay niya. Napakagaan niyang kasama at ang dami kong natututunan sa kanya. Sabi ko pa nga sa kanya, kapag sumweldo na ako, huwag na siyang mangangalakal at pagkakasyahin na lang namin ang kinikita ko para sa mga pangangailangan namin kasi matanda na talaga siya. 75 na siya noon kakwento, although nakikita kong malakas pa talaga siya kaso delikado yung hanap buhay niya. Nasa kainitan siya lagi at pedal pa ng pedal. Sabi niya, malakas pa siya. Huwag daw ako mag-alala para sa kanya. Mag-ipon daw ako para sa sarili ko habang bata pa ako. Sa trabaho naman, swerte kami ni Mimi sa pagkakaroon ng napakabait na amo. Libre pa ang tanghalian namin dahil ang shop namin ay nasa harap lang ng bahay ng boss namin. Kapag tanghalian na ay tinatawag kami ng katulong at halinhinan kami ni Mimi para kakain sa loob ng malaking bahay kung saan ko nakilala ang kaprobinsya kong si Mama Ilay. Taga Bulacan din siya. Giginto ako, Bukawi naman sila. Magkatabi lang halos sa mga bayan namin. Si Mama Ilay ay cook ng aming boss at kaagad ko ring nakagaanan ng loob si Mama Ilay. Isang tanghali ay biniro niya ako. Dek, ireto nga kita sa bunso ko. Hala, bunso na naman. Palatak kong nakangiti. Ay Bek, ibahin mo ang bunso ko. Siya ang pinakamature mag-isip sa mga anak ko. Hindi nga lang nakapagtapos ng kolehiyo pero masipag siya. Mabait, masinop sa pera. E di mayaman na. Sabad ni Ate Juday nakasambahay din. Gaga, kung mayaman na siya wala na ako dito. Ano Beka, ereto kita sa kanya ha? Pareho lang kayo na nabiktima ng maling tao. Aray ko naman. Sagot ko. E di maggamutan kayo ng puso niyong sugatan. Mabilis pang tirada ni Mama Ilay. Pero that time kakwento ay hindi pa Mama Ilay ang tawag ko sa kanya. Aling Ilay pa lang noon. Napangasawa ko lang kasi ang anak niya kaya ngayong nagkukwento ako ay Mama Ilay na ang tawag ko sa kanya. Pero bago kami nagkaroon ng relasyon ni Melvin ay marami munang nangyari, lalo na sa bahay ni Lolo Yani. Dati-rati mas nauuna siyang umalis sa akin kapag umaga pero lately noon, nasa bahay pa siya kapag papasok na ako ng trabaho ko. Noon ay nakakahalata na ako na baka may karamdaman siya kaya kahit labag sa loob ko ay hinanap ko si Byron sa Facebook. Nakadisplay kasi ang diploma at graduation picture ni Byron sa dingding kaya alam kong ang full name niya. Katabi ng college graduation picture na yon ang 3 pang kwadro ng mga malalaking ngunit luma ng mga pictures. Picture nilang 3. Picture ni Lolo Yani at Nanay Ronelia at picture ni Lolo Yani at Byron na nakasakay sila sa bisikleta. Bata pa noon si Byron, nakasakay siya sa harapan at kay ganda ng ngiti niya. Si Lolo Yani naman ang nagdadrive ng bisikleta. Ang mga kwadrong yun kakwento ay hindi mo makikitang nanlabo dahil sa alikabok dahil araw-araw halos ay pinupunasan yon ni Lolo Yani. Nakita ko ang Facebook ni Nanay Ronelia at Byron pero nakalock yung kay Byron. Open kay Nanay Ronelia na talagang base sa picture niya ay malaki ang agwat nila sa edad ni Lolo Yani. Pero may edad na rin ang Australian siguro na kasama niya sa halos bawat litrato. That time ay hindi pa yata uso dyan sa Pilipinas ang lock profile sa Facebook.
Nauna sila sa Australia at New Zealand, sumunod naman ang India at Pakistan. Dahil naka-lock profile si Byron ay hindi makita ang laman ng Facebook niya. Nakikita ang profile picture niya pero kapag pinindot mo ay hindi lalaki. Ganun pa rin. Sa profile picture ni Byron ay kasama niya ang asawa niya at 2 anak nilang siguro mga elementary na. Ipinakita ko pa rin kay Lolo Yani ang profile picture ni Byron pero dahil hindi nga mapalaki ang picture, hindi daw niya makita kasi malabo na rin ang mga mata niya. Nakangiti pa rin si Lolo Yani matapos kong ikwento na lang sa kanya kung ano yung nakita kong profile picture ni Byron. Yan po, pogi kagaya nyo. Katabi niya ang message niyang parang hindi nasisikatan ng araw, tapos 2 anak nila, isang babaeng maganda at isang lalaking kasing pogi mo din, Lolo. Mabola ka talaga, Becca, ano? Pero masaya ako dahil may mga apo na pala ako. Hindi ko sinabi kay Lolo na nakita ko din at nabuksan ko ang Facebook ni Nanay Ronelia kasi may asawa na nga siyang iba, Australiano yata, puti, at napaka-sweet nila sa mga pictures nila. Kagat-kagat ko ang labi ko habang pinagmamasdan ng mga litrato ni Nanay Ronelia. Ayaw ko na lang sanang magsalita pero sobra akong nasaktan dahil base sa mga litrato ni Nanay Ronelia ay hayahay at high class ang buhay niya pero ang asawang iniwan niya ay nangangalakal para mabuhay. Ang sama-sama ng loob ko noon, lumuha ako. At isang leksyon na naman ang natutunan ko sa buhay ng kawawang lolo. Noong sumunod na gabi, kachat ko si Melvin, anak ni Mama Eli, yung nireto sa akin. Gabi-gabi ko na siyang kachat noon matapos kong ma-confirm ang friend request niya. Oo nga pala, nung araw na yon na chinek ko kung may friend request na si Melvin kasi sabi daw sa kanya ni Mama Eli na i-add ako, nakita ko din na may friend request sa akin si Manolo gamit ang bagong gawang account niya. Hindi ko kinonfirm si Manolo kasi that time ay masaya na ako sa buhay ko, buhay na hindi na siya kasali. Si Melvin ang kinonfirm ko pero I must say na boring siyang kachat. Kung gaano kasayang kausap ang nanay niyang si Mama Eli, siya namang kabagot kakwentuhan si Melvin. Kahilig pa niyang mag-shortcut ng mga salita na parang dikipad ang cellphone niya. Madalas ay pinapaulit ko pa sa kanya ang message niya dahil hirap talaga akong maunawaan ang shortcut typing niya. So that night ay kachat ko nga si Melvin. Pinag-uusapan namin ang pagbisita niya sa mama niya para mag-meet na rin kami. Nang marinig ko ang pagtawag ni Lolo Yani sa pangalan ko, bagay na nagdulot ng nerbiyos sa akin dahil hindi niya ugali ang papuntahin ako sa kwarto niya. Kung may sasabihin siya, siya ang lalapit sa akin at hindi muna yan magsasalita hanggat hindi nakakaupo ng maayos sa tabi ko o sa harap ko. So dali-dali akong pumasok sa silid niya. Nabawasan ang nerbiyos ko nung makita kong nakaupo siya sa higaan niya at may mga papeles at isang lumang clutch bag sa harap niya. Bakit, Lo? Kinabahan naman ako sa iyo. Ngumiti siya sabay senyas na maupo ako sa tapat niya. Ito ang mga papeles ng lupa at bahay na ito. Iiwan ko sa iyo. Sumulat din ako dito ng sertifikasyon na hanggat hindi dumarating si Ronelia o si Byron, ay ikaw ang may karapatan sa bahay na ito. Ay, teka, Lo. Bakit po? Bakit? Becca, anak. Matanda na ako. Alam kong ayaw mo pa akong mawala. Ganon din ako. Ayaw kitang iwanang mag-isa dito pero kailangan kong magbilin sa'yo. Pasensya ka na kung makakaabala ito sa'yo. Noon kakwento ay hindi ko na napigilan ang pagbalong ng luha ko. Napansin ka agad niya. Uy, Becca, buhay pa ako. Nagsasalita pa nga ako, oh. Huwag ka munang umiyak. May sasabihin pa ako. Pinunas ko ang luha ko pero ipinako ko ang mga mata ko sa mukha ng matanda. Gusto ko siyang yakapin noon ng mahigpit pero hindi ko ginawa. Eto namang clutch bag na ito.
nandito lahat ng naipon kong pera. Pasensya ka na, Becca, ha? Ikaw na ang bahalang magbayad sa mga magagastos kapag pumanaw na ako. Huwag mo akong iburol dito sa bahay, ha? Diyan sa may punerarya, may 2 chapel dyan. Matagal ko nang nakausap yung manager. 3 gabi lang, ha? At una mong hanapin si Kagawad Militon. Siyang aalalay sa'yo kapag nawala na ako. Umuo na lang ako ng umuo noon kay Lolo Yani pero hindi ko natupad dahil nung mawala siya, yung 2 chapel ng funeral parlor ay okupado. Sabi ng 2 kapitbahay, yung 2 bahay na parang umipit sa bahay ni Lolo Yani, ipasara na lang daw namin ang kalsada at ipapagamit nila ang harapan ng mga bahay nila para mapaglagyan ng mga upuan para sa lamay. Masakit sa akin ang umagang yun na papasok na ako at gaya ng dati ay sisigaw lang ako ng, "Lo, papasok na ako." Hindi siya sumagot. Kinabahan ako pero handa na ako. Pagpasok ko sa kwarto niya, mapayapa na si Lolo Yani. Niyakap ko siya pero malamig na siya. Hindi na ako pumasok nung araw na yon. Lumuluha akong nagtungo sa barangay para hanapin si Kuya Militon na isa pang matalik na kaibigan ni Lolo Yani. Siya halos ang kumilos sa tulong ng ilang tauhan niya at mga kasundo niyang tanod. Yung 3 gabing lamay lang na hiniling ni Lolo Yani ay nasunod at bawat gabi wala akong ginawa kundi bantayan ng messenger ko dahil baka may reply na sina Nanay Ronelia at Byron sa masamang balita ko sa kanila. Kung maituturing nga nilang masamang balita ang pagpanaw ni Lolo. Nakita ko sa message ko kay Nanay Ronelia na nasin niya ito. Nabasa niya pero hindi siya nag-reply. Inisip kong mag-message ulit pero sabi ko, may iniwan pong papeles ng bahay at lupa niya si Lolo Yani. Sa akin po niya iniwan. Ibigay ko daw po sa inyo. Libing ni Lolo Yani, marami ang nakipaglibing. Yung malaking truck ng junk shop na pinagbebentahan ni Lolo ng mga kalakal niya, puno ng tao. Ang bigat sa dibdib pero masakit sa tenga ang tugtog ng karo na parang lumang plaka. Naisip ko noon, what if, i-play ko na lang yung interview ko noon kay Lolo Yani para boses niya ang naririnig habang naglalakad kami papunta sa napakalapit lang namang sementeryo. Problema lang, mahaba yung interview. Baka nakarating na kami ay wala pa sa kalagitnaan yung nirecord ko. Basta ang talagang naiwan sa isipan ko ay yung sinabi niya tungkol sa kanyang anak at asawa. Wala akong hinanakit sa kanila. Gusto ko lang sanang malaman kung ano na ang kalagayan nila. Kung maayos ba sila, kung masaya sila. Alam mo, Becca, mahalaga sa akin kung masaya sila. Iyon ang pinakamahalaga. Sana masaya sila. Gusto kong sabihin na handa na akong mawala sa mundo pero nalulungkot ako dahil hindi ko man lang sila nakita. Hindi nila kailangang humingi ng tawad sa akin kasi nauunawaan ko sila. Kung sa tingin nila ay nagkasala sila sa akin, matagal ko na silang napatawad. Basta tiyakin lang nila na mas magandang buhay ang napuntahan nila kaysa sa buhay na kaya kong ibigay sa kanila. July 18, 2024 kami nagpakasal ni Melvin. Decision lang yun, Kuya Bono, na hindi masyadong ginamitan ng puso.
Wala na yung mga kilig factor sa akin, pero meron daw kay Melvin kasi naging crush daw muna niya ako bago siya na in love ng tuluyan sa akin. Ako naman bilang isang babaeng naranasan ng makipag-live-in ay taong matino na ang hanap ko kahit wala ng kilig-kilig. May tsura naman si Melvin at maganda ang pangangatawan pero feeling ko talaga noon ay hindi na uso, hindi na para sa akin ang kilig-kilig. All-around skilled construction worker si Melvin at nagtatrabaho siya sa 4PH pabahay ni Bongbong Marcos sa Bukawi. Napakabonggang pabahay ng gobyerno yon. Ang tataas ng buildings, 15 floors yata at hindi lang iisang building kundi marami, tabi-tabi. At hindi lang daw sa Bukawi may ganong pabahay kundi marami pa sa ibang lugar. Nakapunta na rin kasi ako doon nung minsang hindi nakadalaw ng isang buwan si Melvin sa General Trias. Doon pa rin kami nakatira sa bahay ni Lolo Yani kasi sabi ni Nanay Ronelia, sa akin na lang daw yun. Ganito ang nangyari. Siguro 2 days makaraan ng libing ni Lolo, nakita kong blinak ako ni Nanay Ronelia. Natural na lungkot ako, bakit niya ako blinak? Pero after 2 weeks yata ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya. Ini-screenshot din niya ang message ni Byron tungkol sa lupa at bahay ni Lolo Yani. Ang sabi ni Byron, if she took care of Papa, let her own the house. That's a very small property anyway. Ang sabi naman ng Nanay Ronelia, sana wag mong isipin na hindi ako apektado sa pagpanaw ni Bayani. Sa totoo lang, monster na ang tingin ko sa sarili ko. Akala ko nung una, tama at madali ang ginawa kong pag-iwan sa kanya. Hindi ko sukot akalain na habang buhay yata akong mumultuhin ang kasalanan ko sa kanya. Nireplyan ko siya, ang sabi ko, Nanay Ronelia, pwede ba tayong mag-video call? May paparinig lang ako sa inyo. Nag-VC nga kami at pinarinig ko sa kanya yung interview ko noon kay Lolo Yani. Nakita ko ang pag-iyak ni Nanay Ronelia pero sa huli ang sabi niya, salamat dyan Becca ha. Kahit papano, gumaan ang dibdib ko. November 2024 nung mag-flight ako papunta dito sa Malaysia. Ang dami kasing plano at pangarap ni Melvin, lalo na ng magandang bahay daw para sa aming pamilya. Palibhasa nga kasi ay may passion talaga sa construction at na-imagine ko naman ang gusto niyang mangyaring renovation sa bahay na minana ko kay Lolo Yani. Gagawin daw niyang 3-story kasi nga maliit ang lote kaya pataas daw ang expansion. At dahil magkalayo lang din kami, nasa Bulacan siya, nasa Cavite ako, naisipan ko na lang ang lumayo muna at tumulong sa pag-iipon. Kahit kako 1 o 2 kontrata lang, malaki na ang maitutulong ko. Tsaka nakako kami mag-anak kapag may maayos na kaming tahanan. Nitong January 2025, umuwi sina Nanay Ronelia at Byron dyan sa Pilipinas. Nagpunta sila sa bahay. Si Mama Eli ang nadatnan nila kasi sila ng pamangkin ni Melvin ang pinatira ka doon. Pinagawan nila ng mausoleo si Lolo Yani. Inilipat ang mga labi nito mula sa simpleng apartment type na nicho papunta doon sa bago at magandang mausoleo. Nagpagawa din sila ng certification sa abogado na legal nilang ibinigay sa akin ang lupa at bahay ni Lolo Yani. Sa video call namin ni Nanay Ronelia nung nakabalik na sila ng Melbourne at mag-isa na naman siya noon kasi kapitan ng barko ang asawa niyang Australiano, natanong ko siya, though I know this is a bit taklesa of me, ang tanong ko, masaya na po ba kayo sa ginawa niyo para kay Lolo nung umuwi kayo? Nakonsensya ako sa naging ekspresyon ng mukha ni Nanay Ronelia. Para siyang napahiya, nalungkot. Hindi kaagad siya nakasagot kaya ang sabi ko, ay sorry Nay,
Change topic na lang tayo. Hindi, Rebecca. Tatapatin kita. Ang totoo, kahit siguro kasing laki ng simbahan o shopping mall ang pinagawa naming mausoleo ni Bayani, hindi pa rin babayaran ang utang namin sa kanya. Rebecca, hindi matutumbasan ng pera o material na bagay ang pagmamahal ng isang tao. At ito ang tandaan mo sana, kahit mapatawad ka pa ng taong nagawan mo ng kasalanan, uusigin ka pa rin ng konsensya mo dahil ikaw nagkasala. At sa huli, kahit ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi mo masasabing masaya ka na. Dahil minsan sa buhay mo, nakagawa ka ng masama sa taong walang ginawa kundi ang mahalin ka. Lagi ako nagdadasal kakwento kahit hindi ako pala simba na sana makaiwas akong gumawa ng kasalanan sa taong minamahal ako kasi gusto kong maging masaya habang buhay ako. Sabi pa ni Lolo Yani noon, hindi raw constant ang saya. Hindi laging masaya. Laging nariyan din ang lungkot, pero kapag daw nalungkot ka, maghanap ka ng paraan para maging masaya. At huwag daw hanapin ang saya sa mga material na bagay. Makikita mo raw ang tunay na saya mula sa mga mukha ng mga taong nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo, na minamahal at pinapahalagahan mo rin. Lubos ang pasasalamat ko sa pamana sa akin ni Lolo Yani, yung bahay at lupa, pero may iniwan sa akin na mas mahalaga pa dun o kahit sa anumang material na bagay. Ito ay yung aral na hatid ng naging buhay niya. Mawasak man ang bahay, magunaw man ang lupa, lahat ng aral sa akin ni Lolo Yani ay mananatiling buong ginto na ipapamana ko pa sa mga magiging anak ko. Sana mga kwento ay nakita nyo rin ang aral mula sa kwento ni Lolo Yani na ikinuwento ko lang sa inyo. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Becca. Napakarami kong gustong sabihin tungkol sa iyong kwento, pero ipapaubaya ko na lang yung iba sa mga kakwento nating tumutok sa iyong kwento. Ang gusto ko lang bigyan ng emphasis ay yung paggawa ng mabuti sa kapwa. Yan kung minsan na hindi natin napapansin, lalo na kung mapaggawa talaga tayo ng mabuti sa kapwa natin. Pero sa nagawan natin ng mabuti, hindi nila yan makakalimutan. And isa pa ang gusto kong mapansin mo ay yung sabi mo nung pakasalan mo, ang husband mo ay wala ng kilig. Pero nakita ko nai-imagine ko ang samahan ninyo ngayon, kayo nagtutulungan para sa isang layunin. Sa tingin ko ay magiging matatag, matibay ang inyong pagsasama sapagkat walang sobrang pagmamahal. Yung sobrang pag-ibig talaga ay nakakasira yan konting kibot, selos. Hindi ba? Kasi nga, mahal na mahal mo. Pero since ikaw ay hindi ganon ka patay na patay sa asawa mo, ay chill-chill lang. Samantalang siya naman, sa bahagi niya, siguro ramdam niya na hindi ka ganon kapatay na patay sa kanya. So ang gagawin niya, dapat iisipin niya, dapat hindi ako gagawa ng mali kasi any moment, hiwalayan ako nito. Di ba? Wish namin talagang maging matibay ang relasyon o pagsasama ninyo ng husband mo, at pag uwi mo, sana ay makabuo kayo ng pamilya. At isa pang saludo, syempre, sa isang kagaya ni Lolo Yani. Sana ay dumami kayo. Okay? And again, maraming salamat. It's really a very inspiring story. God bless you and your family, kakwentong Becca. At ngayon sa ating mga shoutout, nauna si Eliza Joy Etang,
Shoutout to you dyan sa Hong Kong, taga Isabela ka rin pala. Ganun din si Jonathan Pasqua. Boss Onin Vlog, shoutout to you. An, shoutout to you. At Virgie Castillo shoutout to you dyan sa Singapore. Ayun, may bago na mga upload. Abang here, sabi ni Boss Onin Vlog. And Mona Relon, shoutout to you. At Karin Kimau, pa-shoutout kaming lahat dito sa Hong Kong, lalo na sa Aberdeen family ko po. Shoutout sa inyong lahat dyan. Hello Kuya Bono, Aisa ng Cagayan, pa-shoutout mula dito sa Riyadh, tagapakinig mo mula noon hanggang ngayon. Ingat ka din palagi, Aisa. Shoutout from Macau, sabi naman ni Kevin Julian. Sana tama ako. Kevin Julian o Kevin Julian. Salamat Kuya Bono, sabi naman ni Kenji Pasquaduca, ang may-ari ng kwentong malayo pa pero malayo na. Thank you Kenji, and God bless sa mga gagawin mo pa sa buhay mo. VC Kabakungan, shoutout kay Bono at sa Beshi Basher ko kay Girly na na-addict na din sa pakikinig sa mga story uploads mo. God bless you always Kuya, always sa Baguio City in Hong Kong, sabi niya VC Kabakungan. Maraming salamat. Daiselin Bedanya, pa-shoutout kay Bono, Daiselin Bedanya of Doha, Qatar. Sana bumilis ang araw at buwan para makauwi na ako. Nalulungkot ako na hindi ko alam ang dahilan. Parang gusto kong umiyak na ewan, tapos parang nanghihina ako at parang nawawalan ako ng gana sa lahat. Hindi pa ako heartbroken pero hindi ko rin alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko today. That really happens. Kuminsan dahil sa hormones, yata, at normal yan sa isang OFW. Na busy, pagod, puyat kung minsan. Ang gawin mo ay huminga ka lang ng malalim. Humugot ka ng hangin mula sa iyong ilong, nakasarado ang bibig, parang ganito. Tapos ibuga mo sa pamamagitan ng iyong bibig. Mga 3 beses lang. At pag nakaipon ka na pala ng hangin sa dibdib mo, pigilan mo muna ng ilang segundo tsaka mo ibuga ng dahan-dahan. Marirefresh ka kapag ganon. Okay? And then, isipin mo rin yung mga magagandang bagay, nangyari sa iyo, mga simpleng blessings. Gaya nga ng sabi ni Lolo Yani, huwag hanapin ang saya sa mga material na bagay, kundi sa mukha ng mga taong nagmamahal sa iyo, nagpapahalaga sa iyo, na minamahal at pinapahalagahan mo rin. That is very, very true, mga kakwento. Siguro kayo mga bata-bata pa ay napapaligaya pa kayo ng mga material na bagay. Pero pag kayo'y nakatanda na, medyo tumatanda na, ay marirealize nyo din na yung mga bagay-bagay pala ay walang kwenta kumpara sa totoong ligaya. Hindi ko napipilitin kung hindi nyo maintindihan ngayon sapagkat mga bata pa nga kayo, pero sooner or later marirealize nyo din yan. So, Daiselin, hingang malalim at isipin ang mga mahal sa buhay. Ganun lamang, okay? Let's grow together, sabi naman ni Jepoy TV 28. Shoutout kay Bono, hello po, good day sa inyo. Lagi nakaabang, nakikinig po dito sa Cyprus. From Enrile, Cagayan Valley, more power to your channels. Kay Bono, stay safe and God bless you also. Maricel Butakan. And Jonaline Miligrito, shoutout to you. Haris Indong, shoutout to you dyan sa Apari. And Kuya Bono, pa shoutout man ni darling ko nga ni Andres Pigio, listening here in Kuwait, mula naman kay Jonaline Miligrito. Laika Maki, hi Kuya Bono, listening here in Saudi Arabia. Sa wakas may mapapakinggan naman ako. Always nag-aabang sa mga upload mo. Maraming salamat, Laika Maki. Avid listener from Malig Isabela, sabi naman ni Yerlish Agayab. Thank you, Livin Flores naman. Thank you, may papakinggan naman. Solid listener here in Hong Kong. Shoutout po kay J.R. Fernandez o Hernandez ng Hitachi Japan. Mo power sa iyo, Kuya Bono. Livin Flores, sino ba si Si Mr. Hernandez, ha? Livin, siya ba ay iyong kaibigan? Sana dumating sa point na mag-share din kayo ng love story niyo sa amin, okay? Happy birthday, Kuya Bono. Wish good health, more birthdays to celebrate, and God will always guide and bless you always. Maricel Butakan, kailan ba ito? Anyway, sa lahat ng mga bumati nung birthday ko, maraming salamat sa inyo, okay? At lalo na sa ating kaibigan dyan sa Australia, si Ma'am Aggie, maraming salamat sa blessing.
God bless you more po. Pa-shout ko po na mga listener here in Hong Kong from Tuguegarao City, Cagayan. Mula naman kay Arlene Pamitan, Boss Aim, shout out to you. Shout out ko po na sila Ezekiel, Andre, Lexus, Pichang, stay safe po tayong lahat. Salamat. Wala kay Erica Alvarado Cabiles. Kuya Bono, pa ba sa part 3 ko para makompleto na po? Salamat. Nasaan ba iyon? Part 3 na ba ito? Nakita ko actually ito, kaya lang sabi ko maiksi. Part 3 na pala yon. So, okay, check ulit natin. Nag-reply ako sa email mo, Eric Nag-reply ako at sabi ko masyadong maiksi. Hindi ko naman napansin na part 3 pala yon. Thank you so much, Kuya Bono, pa shout out. Happy birthday, Kuya. Maraming salamat. Marilyn Ngalasi. Dito nga sa YouTube, comments ko magpapa-shoutout kayo ay banggitin nyo nga yung pangalan nyo sa huling party kasi yung handles ay nakakalito. Happy blessed birthday, Kuya Bono. More power and more stories, sabi ni Leslie Miniana. So yan na muna nga. Hello pa Shara, listening here from Choi Hong Kong. Thank you, Roxanne Valebia. Sa susunod mga kakwento ay type nyo yung pangalan nyo sa dulo ng inyong pa-shoutout, okay? Para hindi tayo nahihirapang magbasa ng mga handles ninyo dito sa YouTube, okay? So again, kakwentong Becca, napakaganda ng kwento mo. Maraming salamat for sharing it with us. God bless you. At sa inyo din lahat mga kakwento, stay safe, stay healthy, and may God bless us all.